Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez at shoutout kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa pagitan ng dalawa, makalipas ang ilang segundo, tuluyan ng mabubunyag ang pagtatapos. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, biglang lumabas ang mga layer ng dugong pulang gas mula sa katawan ni Han Sanchen. Bilang kasalukuyang aktwal na controller ng katawan ni Han Sanchen, alam na alam ng halimaw ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Ang lahat ng dugo ay tila nag-aapoy sa isang iglap, at ang walang katapusang kapangyarihan ay nag-iipon ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng dugo, at ito ay patuloy na sumugod patungo sa iba't ibang mga meridian. Sa sandaling iyon, ang walang katapusang kapangyarihan sa katawan ni Han Sanchen ay maaaring magmadaling lumabas sa katawan at direktang sumabog sa labas ng katawan. Little Earthworm, anong ginagawa mo? Malamig na sigaw ng halimaw. Hindi siya naglakas loob na sabihin kung gaano kalinaw ang sitwasyon sa loob ng katawan ni Han Sanchen, ngunit alam na niya ang tungkol sa pagkakaroon ng demonyong dragon. Tungkol naman sa dugo ng dragon, natural na kilala niya ito. Ang kapangyarihang ito ay talagang napakalakas, sa tingin niya ay hindi ito malakas, iyon ay isang problema mula sa kanyang sariling pananaw, ngunit kung titingnan niya ang problema mula sa pananaw ni Han Sanchen, ito ay ganap na naiiba. Ang kapangyarihang ito, sa isang tiyak na yugto, ay sapat na upang sirain ang Han Sanchen. Anong ginagawa mo? Siyempre tinutulungan mo si Han Sanchen, biglang tumunog ang boses ng demonyong dragon sa isipan ng halimaw. Kahit na ang halimaw ay tiyak na ilang antas na mas mataas kaysa sa demonyong dragon, ang demonyong dragon mismo ay hindi nakakaramdam ng kababaan o pagpapakumbaba. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Earthworm, ako na mismo ang lulutasin, hindi man lang nagpasalamat ang halimaw sa tulong ng Magic Dragon. Medyo nagalit pa siya. Ito ay ang sampay na dignidad ng halimaw sa trabaho. Paanong siya, isang higanteng tulad niya, ay magtitiis na hayaan ang iba pang hamak na nilalang na tumulong. Ito ay tulad ng isang may sapat na gulang na nakikipag-away, ngunit humihiling sa isang 3 taong gulang na bata na tulungan siya, hindi, upang maging tumpak, upang iligtas siya. Paano ito matatanggap ng isang taong may mukha na parang halimaw? Kaya mo bang lutisin? Anong solusyon ang ginagamit mo, ang tinatawag mong dignidad o kayabangan? Ang demonyong dragon ay ganap na hinamak, nasa kalagayan ka ngayon, hindi ba't ito ay sanhi ng iyong pagmamataas? Galit na galit ang halimaw. Alam na alam din niya na ang delikadong sitwasyon niya ngayon ay dulot nga ng kanyang pagiging walang ingat saglit. Kung minamaliit niya ang kalaban, kung hindi siya nagmamadaling lumabas, sa katunayan ay hindi magkakaroon ng kasalukuyang sitwasyon. Gayunpaman, dahil nasa ganoong posisyon, talagang mahirap para sa kanya na baguhin ang kanyang normal na pag-iisip ng ilang sandali. Ito ay tulad ng pagtatanong sa kanya upang ibaba ang kanyang ulo, paano niya ibababa ang ulo niya? Ma-resolve man o hindi is my business, it's not up to you, a little earthworm, to interfere, malamig na sigaw ng halimaw. That sounds nice, let me ask you, pag-aari ba ang katawan na ito? Kung meron, ano ang gusto mong gawin dito? Siyempre masaya ka, kahit mamatay ka dito, walang magsasalita. But please understand, he is not yours, he belong to Han Sanchen, you are just using it, what rights do you have to make the final decision? Nasa panganib ang katawan niya ngayon, hindi mo kayang lutisin ang problema. Bakit hindi mo hayaang malutas ito ng iba? Dahil lang sa tinatawag mong self-esteem. I'm not afraid to tell you. Although I admit that you are indeed very capable, the you trapped in Han Sanqian's body is no longer the same person you were before. This body belongs to me and Han Sanchen. Of course,
We are qualified to intervene when it is most dangerous. Iwaksi mo yang kay abangan mo, kailangan nating isipin ang survival. Sa pagharap sa batikos ng dragon, saglit na hindi alam ng halimaw ang sasabihin. Sobrang nanlumo siya, kailan niya kaya ang iba na gumawa ng mga irresponsibleng pananalita sa harap niya. Pero anong magagawa niya? Imposibleng atakihin niya ang demonyong dragon sa oras na ito. Ang susi ay, ano ang maaari niyang gamitin upang pabulaanan ang demonyong dragon? Total hindi naman sila magkaaway, imposibleng magkaroon ng kahulugan at sige lang at kumilos. Sa nakaraan, siya ay may ganap na lakas at maaaring mangibabaw sa lahat, kaya natural na magagawa niya ang lahat ng hindi sumusunod sa mga patakaran. Kung ano man ang gusto niyang gawin, natural na gagawin niya, walang makakapidyo sa kanya. Gayunpaman, iba na ang sitwasyon ngayon, wala na siyang kakayahan, kaya kailangan pa niyang malinaw na makilala ang ating sarili at ang kaaway. Kailangan din niyang malaman kung ano ang nakakatulong sa kanya at kung ano ang nakakasama sa kanya. Sa makatuwid, ang lahat ay dapat gawin ayon sa sentido komon, maliban kung may masasabi siya tungkol sa Magic Dragon, ngunit ito ay malinaw na ang lahat ng sinabi ng Magic Dragon ay makatwiran at hindi niya ito maaaring pabulaanan. I haven't made any mistakes, it's not your turn to teach me. Sa oras na ito, napakatigas pa ng ulo ng halimaw. Maaaring mas madali para sa kanya ang mamatay, ngunit talagang imposible para sa kanya na iyuko ang kanyang ulo at isipin na siya ay mali. Kahit na, ngayon alam niya na siya ay gumawa ng ilang mga madiskarteng pagkakamali. Don't talk about anything else, alam na alam mo ang kasalukuyang sitwasyon ngayon, at alam mo rin kung ano ang dapat nating gawin ngayon, o kung ano ang pinakamabuti para sa atin. I'm not interested in helping you. I just want to help Han Sanchen, it's that simple. You have lived long enough and have no worries, when you die, you are dead. Gayunpaman, ang kaibigan kong si Han Sanchen ay iba. Napakabata pa niya at may mabigat na pasanin sa kanya, mayroon din siyang sariling mga alalahanin, mga tao, bagamat hindi mo talaga naiintindihan ang sinasabi ko sa iyo. Pero kailangan mo lang maintindihan na ngayon na ang oras para magtulungan tayo. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang dugo ng demonyong dragon ay lalong nag-alab, at ang itim na enerhiya ay lumalawak din ng husto. Walang ibang pagpipilian. Saglit na natahimik ang halimaw, at sa wakas ay tumango, bagamat hinahamak kita sa paggawa nito. Tama ka, ang katawan na ito ay palaging pag-aari ng batang iyon. Bagamat kinuha ko ang katawan niya, nangako akong ibabalik ko sa kanya, at ayokong sirain ang pangako ko, o sa madaling salita, bigyan siya ng katawan na sobrang sira na para magamit. Bagamat sinabi niya ito, alam na alam ng demonyong dragon na ang taong ito ay nakompromiso pa rin pagkatapos ng lahat. Okay, without further ado, I will use the blood of the demon dragon to completely explode the blood and all the demonic energy in Han Sanqian's body. At that time, ang demonikong energy sa katawan ni Han Sanchen ay sasabog sa sobrang nakakatakot na paraan. Panipi, kung si Han Sanchen ang kumokontrol sa kanyang katawan, hindi lang niya malalabanan ang pagsabog ng enerhiya sa pagsabog. So, he has always relied on the golden body to suppress the demonic blood, but it is different now. You are in control of the body, kaya kahit sumabog ang demonyong energy, naniniwala ako na sa kakayahan mo, malalaman mo kung saan pupunta, kung paano ito supilan at kung paano ito gagamitin para maging sarili mong lakas. Ang antas ng halimaw ay nasa itaas ng dragon, kahit nasa maraming antas. Sa makatuwid, kahit na ang dugo ng dragon ay lumabas, ang Han Sanchen ay maaaring wala sa isang kritikal na yugto ng kamatayan, mayroon siyang karanasang iyon at alam niya kung paano kontrolin ang enerhiyang ito ng demonyo. Siyempre, higit sa lahat, napakalakas ng demonyong enerhiya na umiiral sa katawan ni Han Sanchen, maaari niyang gamitin ang demonyong enerhiya na ito upang sugpuin ang demonyong enerhiya ng demonyong dragon, o kahit na sumipsip at gamitin ito. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit handang lumabas ang dragon sa ganitong kritikal na sandali sa unang pagkakataon. Noong nakaraan, kapag si Han Sanchen ay nahaharap sa buhay at kamatayan, ang demonyong dragon ay hindi kailanman naisip na kumilos, ngunit ang tunay na problema ay palaging nandyan. Ang dami niyang tinutulungan, mas magiging magulo si Han Sanchen. Sa makatuwid, maaari lamang niyang panoorin si Han Sanchen na humarap sa mga bagay na iyon,
ang tanging magagawa niya ay ang magmakaawa kay Han Sanchen na makaligtas sa panganib. Wala nang iba. Ngayon, iba na talaga. Ang iyong dugo ay talagang napakademonyo, at ito ay lubhang mapanganib sa sinuman. Ikaw, munting bulate, ay mayroon ang iyong kakaiba at mayabang na kapital, gayunpaman, iyon ay para sa iba. Para sa akin hindi naman delikado itong mga gamit mo, puro pagkain lang, sa totoo lang, buti na lang at payag kang ibigay, para lang magkaroon ako ng masarap na pagkain. Hindi naman siya pinabulaanan ng demonyong dragon, bagkus ay sinunod lang niya ang kanyang mga salita. Then I hope that after you are full, you can really solve the problem. Of course, I believe that with your strength, this itself is not a problem. Very good, you are questioning me. Natural na mauunawaan ng isang matandang nilalang na tulad ng halimaw ang kahulugan ng mga salita ng demonyong dragon. Alang-alang sa iyong tulong sa panahong ito, hindi kita papanagutin sa iyong kawalang katarungan. Ngayon, hayaan mo akong ipakita sa iyo kung paano ko makumplito ang isang tunay na pag-atake ng Jedi pagkatapos lumunin ang iyong kapangyarihan. Hayaan mong makita ko ito ng malinaw. Eitengal. Kasunod ng dagandong ng galit ng halimaw, sa sumunod na segundo, ang demonyong enerhiya sa paligid niya ay nagsimulang gamulong ng baliw. Habang siya ay gamulong, ang lahat ng itim na enerhiya ay nagsimulang magtipon ng higit at higit pa, at sa ilang mga sandali, ang malaking itim na enerhiya ay naging isang malaking ulap sa kalagitnaan ng hangin. Then, ano yun? Sa oras na ito, karamihan sa mga tao ay talagang hindi namamalayan na nagsisimulang labanan ang nakamamatay na suntok ng kulog, wala silang pagsisikap at walang oras para harapin ito. Gayunpaman, may ilang mga master na talagang ganap na malaya na kumilos. Sa makatuwid, tiyak na makikita nila ang madilim na ulap na nabubuo sa kalangitan sa oras na ito. Bigla na lang silang natigilan sa ganoong eksena. Anong kalokohan ito? Ganyan, napakalaking itim na ulap. Napakalaki talaga ng itim na ulap, sa halimaw bilang sentro, ang buong diameter ay hindi bababa sa 10 milya. Pagtingala, parang natakpan ng itim na ulap ang lugar. Ang mga madilim na ulap ay dumidiin sa lungsod, at ganoon talaga ito. Makikita ito ng ilang mga master, at natural na makikita rin ito ng mga malalaking kuha tulad ng may-ari ng nayon at mga espesyal na sugo. Hindi na nila kailangang gumawa ng anumang aksyon sa kanilang sarili, may haarang sa lahat ng pag-atake para sa kanila. Natural, sa kasong ito, ang nakapaligid na sitwasyon o bahagyang pagbabago ay hindi makatakas sa kanilang mga mata. At ang itim na ulap ay sumasakop sa napakalaking lugar, na, makikita pa nga iyon ng sinumang hindi bulag. Gayunpaman, ang pangunahing punto ay nakumpara dito, ang mga ito ay hindi kakilakilabot. Ano ang pinakakakilakilabot? Ito ay ang takot sa likod ng isang malaking itim na ulap na biglang lumitaw. Ang halimaw ay nagpakawala na ng pinakamalaking pagpatay nito, na nangangahulugan na ang halimaw ay umabot na sa isang tiyak na limitasyon, at ang demonyong enerhiya sa kanyang katawan ay karaniwang umabot na sa limitasyon nito. Ngunit narito ang sisi. Nasa limitasyon niya, kaya paano siya magkakaroon ng lakas para suportahan ang napakalaking itim na ulap? Ito ay hindi siyentipiko sa lahat, at hindi rin ito makatotohanan sa lahat. Anong nangyayari? Ang may-ari ng nayon ay tumingin sa itim na ulap sa itaas ng kanyang ulo sa pagtataka, halatang mahirap tanggapin ang katotohanan ito ng ilang sandali. Grabe talaga. Ngunit bukod sa kakilakilabot, may higit na takot sa hindi maisip sa puso ng mga tao. Master, I don't know, anong dapat nating gawin? Gusto mong bantayan ito. Kung ang gayong malaking itim na ulap ay magiging isang pag-atake ng ilang uri, ito ay tiyak na kumukulog, at ang kapangyarihan nito ay hindi magiging mas maliit kaysa sa nasa harap ko. Sa makatuwid, kung walang mga hakbang sa pagtatanggol na ginawa, malinaw na ang lahat ng naruroon ay maaaring ganap na bugbugin hanggang mamatay sa pamamagitan ng pag-ataking ito. Mayroong daan-daang libong tao. Natatakot ako na walang nakakaalam kung gaano karaming tao ang maiiwang buhay sa panahong iyon. Pero paano kung defense yun? Kung ito ay isang ilusyon, hindi ba ito ay isang fucking pagkawala sa pamilya ni Lola? Kailangan mong malaman kung ang bagay na iyon ay may nakakasakit at nakamamatay. Pagkatapos ng lahat, sila ay dalawang magkaibang bagay. Gayunpaman, ang mapangwasak na suntok na ipinadala ng halimaw ay totoo.
Gusto mo bang isuko ang pag-atake na malapit ng matalo at gamitin ang bahagi ng iyong lakas upang magbantay laban sa susunod na alon? Hindi ba obvious na bago ka matapos kumain sa bowl, titingin ka sa kaldero? Maraming tao ang maaaring hindi makayanan ang suntok na ito kahit na ginagamit nila ang lahat ng kanilang lakas upang ipagtanggol, kung kailangan nilang gamitin ang bahagi ng kanilang lakas upang ipagtanggol laban sa isang bagay na maaaring hindi makukuha ng ilang tao, kung gayon, isa lamang itong labis na pag-asa. Ang susi ay, pressure. Presyon mula sa puso, para bang may nagsabi sa iyo na may buhay at kamatayang sagabal sa harap mo na hindi mo kayang lagpasan, at malamang na matakasan mo ang kamatayan, sa makatuwid. Halos naabot mo na ang limitasyon ng psikolohikal na presyon sa sitwasyong ito. Ngunit sa kasamaang palad, may nagsasabi sa iyo, huwag mag-alala, kailangan mong magtipid ng kaunting lakas, dahil pagkatapos mong maipasa ang antas na ito, may isa pang antas na naghihintay para sa iyo na may parehong makitid na pagtakas. Oh my God, pabayaan ang mga ordinaryong tao, kahit si Han Sanchen, na may sapat na lakas ng psikolohikal na pagtitiis, ay malamang na sumimangot pagkatapos marinig ito. Hindi ba ito sinusubukang pumatay ng tao? Kaya, sa kasong ito, gaano karaming mga tao ang maaaring ganap na mapupuksa ang presyon na ito? Nadama ng may-ari na walang makakagawa nito, kasama na ang kanyang sarili. Sa makatuwid, kung paano pumili ay naging isang nakamamatay na problema. Aminin natin, pressure lahat, kung susundin mo ang susi, hindi lahat sa inyo ay makakaligtas. Bukod pa rito, malaki ang posibilidad na mahulog ka sa sinadyang diskarte ng kalaban sa pananakot, na magpapalaki sa iyong panig at magdagdag ng higit pang mga tao na hindi na kailangang mamatay. Hindi banggitin, maraming tao na maaaring makaligtas sa parehong mga pag-atake ay maaaring mamatay ng walang depensa. Anong gagawin? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!